Kahapon mga kababayan, ang naririnig natin ay people power na. Oo, people power na. Yan. Sinimulan po nila sa Davao. Kahapon po yan August 26, na sinabayan naman po sa Liwasang Bonifacio. At ang alam ko, sumabay din po yung sa EDSA yata. Oo. Tapos may post pa ako na nabasa. Nakalagay doon, baka daw bukas bago na ang presidente. Talaga naman Yan po ang mga kaganapan kahapon, August 26. Nakasabay pa rin ng patuloy na pagtugis ng ating kapulisan dito po kay Pastor Kibuloy. Ayan. Sa Liwasang Bonifacio, pinapanood ko kahapon, isinisigaw nila doon, BBM resign. At hindi daw sila aalis doon hanggat hindi daw bumababa ang presidente. Ayun, parang gutom na yung mga nandun kahapon Napansin po ninyo mga kababayan, sa mga nakapanood po. Nangihingi po sila ng mga pagkain, mga tubig na inumin. Wala na bang pondo? Nagtatanong lang, wala na po bang pondo? Baka ito na siguro yung epekto ng pagka-freeze ng mga bank accounts ng mga taga-KOJC. Ang daming naka-live kahapon, mga vlogger nila, Grabe, ang mga title, ang mga thumbnail nila ay talagang over na, exaggerated pa. Akala mo naman, napakarami nila. Sabi ko, ano kaya mangyayari nito? Baka paggising ko nga bukas, iba ng presidente. Pero natuwa naman ako kanina. Paggising ko, maaga akong natulog Pero paggising ko kanina, agad akong nag-monitor. Akala ko walang alisan hanggat hindi bumababa si Pangulong Marcos napanood ko kanina yung isang live kagabi. Inabot lang pala ng konting ambon Ayun, nagpulasan na. Ko ba walang alisan dyan? Pag sinabing walang alisan, kahit malakas ang ulan, bumabagyo, huwag kayong umalis dyan. Talaga Sa totoo lang, hindi naman ito yung unang pagkakataon po na sinubukan nilang mag-people power. Halos 2 taon na po nilang paulit-ulit na ginagawa yan Sinusubukan nila lagi. Ang problema, hindi naman sila pinapansin ng taong bayan. Sawa at pagod na ang mga tao sa ganyan. Nagsawa na sila sa mga ganyan, rally-rally. Lalo pat kita naman na wala sa katwiran ng kanilang mga dahilan, idagdag mo pa yung mga kahindik-hindik na mga salaulang pananalita, yung mga words na ginagamit nila doon, ay nako, hindi makain ng aso. Wala sa kanila yung salitang bastos at walang hiya. Walang galang. Yan. Wala sa kanila yung mga ganyan At madaling salita, sila po ay mga balahura. Yan. Yan ang tawag sa kanila. Balahura ang bibig. Di ba? Itong mga taga-KOJC, sinasabi nila na makadiyos at maganda daw ang mga turo sa kanila ni Kibuloy. Pero nakapagtataka, bakit iba o taliwas sa kanilang ipinapakitang ugali at pananalita, kayo nga, mag-isip po kayo. Maganda bang turo yung ganon? Isa pa, bakit pilit na itinatago nila si Kibuloy? Samantalang alam naman po nila na may kaso ito. At pinaghahanap na nga po siya ng batas kung tawagin nga siya ni Pangulong Marcos. At ng karamihan ngayon, ang tawag sa kanya ay pugante. Sigaw nila, inosente daw si Kibuloy. Kaya bigyan daw siya ng hustisya. Ano ba naman itong mga kampon po ni Kibuloy? Paano naman po yung mga humihiling or humihingi po ng hustisya? Nitong mga nagsasabing sila po ay biktima, hindi po ba? Marami po yan. Kaya nga po nagkaroon ng kaso si Kibuloy dahil may mga nagreklamo at idinulog na sa korte yan. Daanin naman po sana natin sa tamang proseso. Humarap siya sa paglilitis. Total, kung totoong inosente naman siya, hindi siya dapat matakot hindi po ba? At hayaan ang batas ang humusga o magdesisyon o magsabi kung sino ang inosente at sino ang mga biktima at kung sino rin ang may sala. Hindi po ba? Ngayon, dahil sa nangyayaring ganyan po sa KOJC, may dumating ba sa mga inaasahan nilang tutulong sa kanila?
Oo, ang alam ko po may dumating si Senator Bato de la Rosa. Dumating pero may nagawa ba? Oh, 'yun ang tanong eh, may nagawa ba? Ang mga Duterte dumating? Wala. Hindi po sumaklolo. Dito, kita na natin mga kababayan na talagang wala na pong puwersa ang mga Duterte. Oo. Kaya yung mga people power na yan, wala na. Wala nang gustong sumuporta sa kanila eh. Ang taong bayan ay namulat na. At ngayon nakita na natin or nakita na ng karamihan ang malaking pagkakaiba po ng Duterte at Marcos administration. Kung sana marunong naman silang sumunod sa batas, ano po, di sana maayos ang lahat. Very professional naman po ang ginagawa ng ating kapulisan. Nasa tama ang pagpapatupad ng batas. Kaya wag naman po natin batikusin o kaya husgahan. Kita nyo, napanood nyo po ba ito yung isang video na sinabuyan? May mga pulis na sinabuyan ng maruming tubig. Ewan ko kung anong klaseng maruming tubig yun. Baka mamaya may kasama pang ang ihi. Pero nung tinanong yung pulis, anong sagot ng pulis? Ang baho. Pero okay lang yan, trabaho lang to. Kita nyo? Napaka-professional ang sagot ng pulis. Mga kababayan, mahirap paniwalaan ang kasinungalingan. Kagaya po ng mga ibinibintang nila kay Pangulong Marcos, kung hindi man lahat, sigurado akong lubhang mas nakakarami ang nagtitiwala. Kontento sa pamumuno niya sa ating bansa. Kaya sa mga kababayan natin na hindi pa namumulat, magising na po kayo sa katotohanan. Mabuhay ang ating presidente, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat.